TBE, how globalized is your home? Number one, what factors drive the decision to manufacture certain products in the Philippines and others abroad? The factors that drive to manufacture some certain products is, syempre, pinakauna magamit ng mga tao. Especially yung mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. And yeah, especially the needy one, yung mga needs ng mga tao. Kaya yun yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng manufacture sa mga different products sa Pilipinas at sa ibang bansa. Sa akin naman, certain countries have more expertise in some fields or are only producing a piece of product and others. And then number two naman, no country can produce absolutely any piece of its goods. Imagine all the bits that got a mobile. Can you think what undertaking would it be? Some country may spend more in scientific sciences while others may not. And it started to industrialize first. Yun yung akin, kasi hindi naman yung country na, yung isang country naman, hindi naman pwede yun yung goods lang, yung resources lang nila yung magagamit nila. So, kailangan nilang umangkat sa iba para yung ibang material is magamit din nila. Kasi hindi naman, wala naman sa isang country na lahat ng pangangailangan is nandoon na. So, kailangan nilang mag-angkat sa ibang country. Ganun. Akin naman, kung ano ba yung nagpo-push na gumawa ng certain products sa Pilipinas or sa abroad, sa akin is yung skilled workforce, yung pagkakaroon ng mga skilled workforce na nagpo-push sa kanila para gumawa ng para mag-manufacture ng product sa mapa-Pilipinas man or sa abroad. Kasi kung meron naman silang mga skilled workforce, pabor na sa kanila yun para mag-manufacture ng isang product. Kung mas skilled yung mga tao sa Pilipinas, edi mas maganda yung mga products na magagawa sa Pilipinas. Kung mas skilled yung mga tao sa ibang bansa, edi mas maganda dun sa ibang bansa. And yung access sa raw materials, yung pagkakaroon nila ng mga raw materials sa abroad or sa ibang bansa, is nagkakaroon ng impact para mag-decision sila na magkaroon ng negosyo. Siyempre kung marami man raw materials dito, gagamitin na nila yun para bumuo sila ng isang negosyo or mag-manufacture ng isang product. Sa akin, first yung labor cost play a vital role as low as wage in Philippines may make it cost-effective a labor-intensive product. Second is proximity to raw materials and makes can influence the choice products in the Philippines. Might make sense if materials and consumer are nearly. Additionally, regulatory factors like tax, intensive, tapos trade agreements can sway decision. Lastly, logistic infrastructure and ability of skills labor in both locations are essential consideration. Question po sa number 2. To what extent does globalization impact the culture, identity, and heritage of the Philippines given the influx of foreign products? Siguro, I think culture is culture. Yung kultura talaga hindi na mawawala, hindi na magbabago. So, kung ano yung nakagisnan natin in terms of culture here in the Philippines, siguro magmamanifest siya. Hanggang meron, diba? Kaya kahit may dumating mong bago in terms na mag-import from other countries, ay yung kultura ng Pilipinas ay mananatiling yung kultura ng Pilipinas. Kung ano yung kinalakyan natin in terms of our culture, ay hindi yung talagang makakagisnan natin because that's the pride of the Philippines in terms of sa mga products. For me, the effect of globalization to our tradition or heritage, I think it's yung tradition natin sa pagpaparming, yung pagtatanim. Dahil, di ba sa ating Pilipino, nagmamano-mano lang tayo. And then, in this modern world, natuto na tayong gumamit ng mga iba-ibang high-tech technology na para mapabilis yung pag-process natin sa pagtatanim. Pero hindi naman masama yung tumakil tayo kung ano yung
napapanahon ngayon. Basta alam lang natin yung limitation nun. Meron naman talaga kasing pros and cons yung mga bawat ginagawa natin. So kailangan lang natin alamin kung ano yung limited natin gagawin lang doon sa mga ginagawa natin. Yun lang. Sa akin naman yung mga pagdagsa ng mga produkto ng Taiwan sa Pilipinas is merong negative pero meron din namang positive impact sa atin. Then, like maganda naman kasi na-adapt natin yung mga western fashion, music, or marami pang iba na galing sa mga dayuhan. Yun yung positive impact. Katulad na sinabi ni Rodwaldo na parang nagiging advanced tayo sa technology kasi nga dahil din sa mga dayuhan. And yung negative impact naman is yung the more kasi na maraming tumatangkilik sa mga product ng mga western na Pilipino, the more na dumadami yung Pilipino is parang minsan nakakalimutan na rin or nawawala na rin yung interest ng iba, lalo na yung mga young generation nawawala na yung interest nila sa mga dati nating culture, like yung mga katutubong culture, gano'n. Like, sabi mo nga, di ba, yung sa ibang bansa, galing din yung ibang culture. Di, mas na-adapt natin sila, tas meron naman ding positive, tas negative na, dahilan. Oo. Tapos, yung sa mga kabataan, maganda rin naman siya, kaso may nagiging hindi rin maganda yung culture. For our last question, will the Philippines become a hub for innovation and research in certain industries, leading to the development of new products? In what ways could you imagine this happening? For me, meron siguro sa ibang bagay para mag-improve or mag-ano ang Pilipinas. At kadalasan sa Philippines, ang pinaka-export talaga natin is more on food supplies. Kailangan ng siguro more productions para mas lalong mag-exert tayo sa pagkakaroon ng productions ng food sa ibang bansa. Siguro pinakamahalaga rin para mas mag-innovate ang Pilipinas ay kailangan ng support ng government natin kasi mahirap naman na yung tao lang yung push na hindi kailangan na support na legal sa ating bansa. And siguro para sa akin, for yung example na kailangan para mas magiging mag-innovate ng Pilipinas, siguro yung mga MSME natin o yung mga small, medium enterprise na mga products ng Philippines para naman mas lalo pang makilala yung Pilipinas in terms of what we have dito sa Pilipinas. Okay, for me, yes, Philippines could become a hub of innovation, not just for high-tech technology, but also to the people, because we all know most of Filipino people is dedicated and hardworking to their work. They use their knowledge, his or her passion, into action or into their work. One Filipino can bring change in our country and also in all over the world. Sa akin din is yes din yung sa akin kasi Philippines has a potential to become a hub for innovation and research in certain industry which can lead to develop of new products. In terms of industries with potential for innovation in the Philippines, such as informative technology, biotechnology, renewable energy, agriculture and food technology, and manufacturing are promising. Each of these sector has opportunity for research and development that can lead the creation of new product and solutions. Sa akin, yes din. Kasi may potential din yung Philippines to become a hub for innovation and research in specific industries, fostering the development of new products. Several ways this could have include research and development, technology, industry collaboration, tapos yung government support, tapos yung global connection.